Good day, si Sir Mark ito. Kilalanin natin ang isa sa pinakaunang natatanging individual na tumangging tanggapin ang Nobel Prize na nagkakahalaga lang naman nakatumbas na 51 million pesos sa kasalukuyan. Ito ay isang philosopher, si Jean Paul Sartre. Si Jean Paul Charles Aymard Sartre ay pinanganak sa Paris, France. Ang kanyang ama, si Jean Baptiste, ay isang naval officer at ang kanyang ina, si Anne-Marie, ay isang lahing Alsatian o German-speaking people sa isang French region. Siya ay kilalang French existentialist philosopher, playwright, novelist, at political activist. Ang kanyang ama ay namatay nung siya ay 1 taong gulang pa lamang at naiwan siya sa kanyang ina. Siya ay pinalaki sa tulong ng kanyang lolo at ito ay may malawak na library kung saan nabigyan ng pagkakataon si Sartre na ma-access sa isang malawak na hanay ng mga libro at ideya, partikular sa panitikan at filosofiya. Mahusay siyang mag-aral. Nag-aral siya sa Lycée Henry IV, isang prestigyosong sekundaryang paaralan sa Paris. Sinimulan niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa École Normale Supérieure sa Paris. Ang institusyong ito ay kilala na pinag-aaralan ng mga pinakamatalino na intelektual sa France. Dito, nakipagkaibigan siya sa mga kapwa-pilosopo at manunulat, kabilang sina de Beauvoir, Aron at Merleau-Ponty. Ang mga relasyon na ito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanyang intelektual na pag-unlad. Si Sartre ay nagkaroon ng masalimuot na personal na buhay. Nagkaroon siya ng relasyon at intelektual na partnership kay Simone de Beauvoir, isa pang kilalang pilosopo at manunulat ng existentialism. Ang kanilang relasyon ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang open relationship, kung saan sila ay malaya na magkaroon ng iba pang relasyon sa iba pang tao habang nananatiling malapit sa mga kasama. Ika nga, sila sa buhay nila totally and fully ang freedom, existentialism. Ang aklat niyang Being and Nothingness ang kanyang great work at isa sa pinakamaimpluwensyang gawa sa existentialist philosophy. Sa aklat na ito, tinuklas ni Sartre ang kalikasan ng pagkakaroon ng kamalayan ng tao. He explores the nature of our human existence and consciousness. Siya ay nangangatwira na tayo sa panimula ay malaya o nagkakamit ng freedom, ngunit ang kalayaang ito ay maaaring magkamit ng pagkabalisa. We're fundamentally free, but this freedom can be both liberating and anxiety-inducing. Pinakilala ni Sartre ang konsepto ng bad faith na isang gawa ng panlilinlang sa sarili upang tanggihan ang sariling kalayaan at responsibilidad, o deceiving oneself into denying one's own freedom and responsibility. Sinuri niya kung paano tayo madalas na nasasangkot sa bad faith upang iwasan ang pagkabalisa o anxiety. Para sa kanya, ito ay mahalagang konsepto na tumutukoy sa kung paano naugnay natin ang ating sariling kalayaan, mga pinagpipilian at pagiging authentic natin sa ating sarili. Ang good faith ay isang estado kung saan ganap na tinatanggap natin ang ating kalayaan at inaako natin ang responsibilidad para sa ating mga aksyon at pagpili. Halimbawa, pinanagutan natin ang ating ginawang pagkakamali. Inako natin at hindi tayo nagturo ng ibang tao sa mali na ating ginawa. In-embrace natin yung responsibility. Sa good faith, kinikilala natin ng radikal na kalayaang pumili ng ating values, beliefs, at actions na walang anumang panlabas na hadlang o external hindrances. Ito ay nasasangkot sa pamumuhay ng totoo o living authentically, pagiging tapat sa sarili o true to oneself, at paggawa ng mga desisyon alinsunod sa sariling halaga o values, sa halip na umayon sa mga inaasahan ng lipunan o panlabas na impluensya. Ang good faith ay ang pagkilala natin sa ating sarili na tayo ang may akda o otor ng ating mga pagpipilian. Tayo ang may akda ng ating buhay. Tayo lamang, sarili lamang natin ang lumilika ng ating sariling kahulugan sa mundong ito. Ang bad faith naman ay isang estado kung saan ganap na nililinlang natin ang ating sarili. Para kay Sartre, ang taong may bad faith ay umiiwas sa umiiral na kalayaan o freedom at iniiwasan ang anumang responsibilidad para sa ating mga aksyon at pagpili. Halimbawa nito, tayo ay nahuli at pinapanagot sa ating nagawang kasalanan. Nagtuturo tayo ng ibang tao upang takasan natin yung responsibilidad mula sa ating ginawa. Sa bad faith, sinusubukan nating takasan ang anxiety at iwasan ng anumang pasanin na kaakibat ng ating kalayaan. Dinagdag pa ni Sartre,
na nagaganap din ng bad faith sa pamamagitan ng pagyakap natin sa mga social norms, pre-existing values na pawang dinidikta ng ating lipunan na pinaniniwalaan nating tumutukoy sa buong pagkatao natin. Dahil dito, hindi tayo nakararanas ng totoong kalayaan dahil kumikilos tayo ayon sa expected ng ating lipunan. Halimbawa, kailangan kong gawin ito dahil ito ang inaasahan ng lipunan. May pagkapilit, may external factor. Yung lipunan ang dumidikta sa dapat mong ikilos, so hindi ka totally malaya. Para kay Sartre, mas makabubuti na ang freedom at responsibility ay nanggagaling sa ating mga sariling disposisyon at hindi ayon sa dinidikta ng ating lipunan. Kapag nagawa natin ito, magkakamit tayo ng totoong kalayaan o good faith. Ang pariralang existence precedes essence ay sumasaklaw sa isang pangunahing prinsipyo ng Sartrean existentialism. Nangangahulugan ito na tayo umiral muna bago natin mabuo ang ating sense of purpose, halaga, pagkakilanlan at kahulugan ng ating buhay. Taliwas ito sa tradisyonal na pananaw na bago tayo dumating sa mundong ito, meron na tayong purpose, halaga, pagkakilanlan at kahulugan sa buhay. Ayon kay Sartre, ang ating halaga, pagkakilanlan at kahulugan ng buhay ay nangyayari sa pamamagitan ng ating malayang pagpili at pagkilos. Binibigyan diin niya na ang mga tao, tayo, ay walang likas na kahulugan o no inherent meaning mula pagkapanganak. Sa halip, dapat tayong lumikha ng ating sariling kahulugan sa mundong ito sa pamamagitan ng ating mga pagpipilian. Patungkol sa kanyang pananaw sa freedom and responsibility, naniniwala si Sartre sa radikal na kalayaan o radical freedom na nangangahulugan na tayo ay may ganap na kalayaan na gumawa ng mga pagpipilian ng walang predetermined moral o ethical guidelines. Ibig sabihin, walang dumidikta sa atin kung ano ang dapat nating ikilos. Ang kalayaang ito ay may malalim na responsibilidad. Ayon kay Sartre, we are condemned to be free. Ibig sabihin, dapat nating pasanin ang responsibilidad para sa ating mga pagpili dahil ang ating kalayaan ang nagbubuo ng ating pag-iral sa mundong ito. We must bear the burden of responsibility for our choices as they define our existence. Ang pagiging authentic, ayon kay Sartre, ay ang pagyakap at pagkuha ng buong responsibilidad para sa ating mga aksyon at pagpili. Sa kanyang nobela na Nausea, I am, I exist. I think, therefore I am. I am because I think. Why do I think? I don't want to think anymore. I am because I think that I don't want to be. I think that because Pinaliksik ng nobela ang konsepto ng existential angst, isang pakiramdam na sobrang pagkabalisa o pagkasuka dahil sa pagsusumikap nating hanapin at alamin ang kahulugan ng buhay natin sa mundong ito. Nararanasan ito ng protagonist sa nobela na si Roquentin, isang solitary man. Sa pagmamasid-masid niya sa mga tao sa paligid, sinusubukan niyang tuklasin ang kahulugan ng buhay ng tao sa mundong ito. Ngunit sa halip, nakaranas siya ng growing sense of alienation, pagkabalisa at pagkaduwal dahil sa pagsubok na masumpungan ang kahulugan ng buhay sa mundong ito. Si Sartre ay kilala ring nakibahagi sa political activism. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay kasangkot sa paglaban ng Pransya laban sa pananakop ng Nazi. Nag-ambag siya sa mga underground na publikasyon at ginamit ang kanyang pagsulat bilang isang paraan ng pakikipaglaban. Ang pilosopiyang pampolitika ni Sartre ay naimpluwensyahan ng Marxism, ngunit inangkop niya ito sa kanyang existential framework. Naniniwala siya sa kahalagahan ng pakikibaka ng klases at ang kilusan para sa pagkakapantay-pantay sa lipunan at ekonomiya. Gayunpaman, binibigyan din niya ang papel natin sa pagpili at ang ating mga responsibilidad sa political actions. Katwiran siya na tayo ay dapat malayang pumili at makisali sa revolusyonaryong pagkilos. Si Sartre ay isang kritiko ng kolonyalismo at imperialismo, partikular sa panahon ng Algeria War of Independence. Sinuportahan niya ang pakikibaka ng Algeria para sa kalayaan at nagsulat ng mga sanaysay at tulumpati na kumukondena sa mga patakarang kolonyal ng Pransya.
Ang kanyang advokasya para sa kalayaan ng Algeria ay humantong sa kontrobersiya sa Pransya, ngunit pinatibay din ang kanyang reputasyon bilang isang pampubliko intelektual at aktivistang pampolitika. Habang si Sartre ay naimpluwensyahan ng ideyang Marxism, siya ay kritikal sa Soviet Union at sa mga authoritarian na tendensiya na nakita niya sa loob ng mga kilusang komunista. Naniniwala siya sa kahalagahan ng pagpapanatili ng intelektual at pampulitikang kalayaan mula sa anumang ideological na dogma sa politika. Si Sartre ay kasangkot sa iba't ibang mga protesta at kilusan sa Pransya na nagtaguyod ng mga karapatang sibil, mga karapatan ng mga manggagawa at iba pang mga layunin ng hustisyang panlipunan. Ginamit niya ang kanyang celebrity status para bigyang pansin ang mga isyong ito at suportahan ng iba't ibang kilusang panlipunan at pampolitika. Dahil sa kanyang ambag sa pagkilala sa karapatang pantao, naging kritiko sa opresyon, kolonyalismo at imperialismo ng malalaking bansa sa pamamagitan ng kanyang mga malikaing pagsulat, siya ay gagawaran ng Nobel Prize. Ngunit hindi niya ito tinanggap dahil nais niyang mapanatili na siya ay malaya sa anumang institusyon. Ayaw niyang maging affiliated sa anumang institusyon, ika nga, existentialism talaga. Siya ang unang tao na nag-reject sa honors at award na ito. Para sa kanya, ang pagtanggap sa Nobel Prize ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang paraan ng pagpapatunay na merong nangyayari talagang panlabas na otoridad o external factors na maaaring sumasalungat sa kanyang mga paniniwalang existentialism. Naniniwala siya na ang tunay na intellectual at artistic freedom ay nangangailangan ng pagtanggi sa gayong mga parangal. Ang pamana ni Sartre sa contemporary thought at kultura ay nag-iwan ng maraming talakayan sa filosofiya, panitikan, politika, psikolohiya at iba pang larangan, habang ang ilang mga aspeto ng kanyang mga gawa ay pinuna at iniangkop.